Welcome back to my channel, Ramier Boulder. Okay, mga kaibigan, mga kababayan, neutral. Ayon po kay Harry Roque, ipinunto ng dating opisyal ng Malacanang ang naging papel ng hudikatura sa pagresolba ng mga kasong may kaugnayan sa extrajudicial killings. Harry Roque, hatol sa Kian case, patunay na gumagana ang ustisya sa Pilipinas. Ayon po yan kay Harry Roque. Ha? Iginiit niya na iginiit ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na ang desisyon ng mga korte ng Pilipinas sa kaso ng pagpaslang kay Kian de los Santos ay patunay na may kakayahan at kagustuhan ang lokal na hudikatura na litisin at parusahan ang kasong may kinalaman sa extrajudicial killing. Ayun, magaling. Ha? Ito ang naging pahayag ni Roque matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang hatol pagkakasala ng tatlong pulis na sangkot sa pagpatay ng 17 anyos na si Kian de los Santos noong kasagsagan ng kampanya na kontra droga ng nakaraang administrasyon. Kaugnay nito, kwinestyon ni Roque ang patuloy na paninindigan ng International Criminal Court na litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga desisyong anyay nagpapakita ng gumagana ang sistema ng hustisya sa bansa. Proof that Republic count are able to, willing to try extra legal killings. Why is the ICC insisting on trying Tatay Digong ani Roque sa isang online post? Magaling talaga ito si Roque, ano? Pagdating sa inaakala niyang magagandang desisyon ng korte. Kagaya nito, uh, ini-insist niya na mayroon palang pwede pala dito sa Pilipinas na litisin si uh, parang pinapalabas niya ganun na pwedeng litisin si former President Duterte dito sa Pilipinas sa kasong extrajudicial killings, ano? Yung crimes against humanity. Ha? Sapagkat nga nandoon nga si dating Presidente Rodrigo Duterte sa dahig nililitis. Ang pinagbatayan niya ay yung desisyon ng Korte Suprema na pinagtibay niya ang pagkakasala ng tatlong pulis na pumatay kay Kian de los Santos. Pero sa kanyang sarili ay hindi daw po patas kasi nga mayroon din siyang hinaharap na kaso dito. Kung naalala nyo yung Whirlwind Corporation na siya ang legal counsel, nasabit po siya ron sa Pugo, ano? Mayroon pa siyang yung mga pinapasabit sa kanya ng Quadcom na para suportahan yung kanyang sinasabing nagbenta siya ng mga ari-arian dahil nga kini-question yung 100 milyong pesong kanyang pera na paglobo, hindi nagmamatch doon sa mga findings ng Quadcom, kaya hiningian siya ng supporting documents na magpapatunay na ang 1 milyong pesong nakita sa kanyang bank account ay talagang kanya. Pero yun ang naging dahilan kaya siya tumakas. Ano? Magaling talaga ito si Roque. Pag sa kanya, hindi patas ang batas dito sa Pilipinas. Kasi may kaso siya eh. Pero doon sa desisyon ng Korte Suprema sa mga tatlong pulis na nasabit doon sa pagpatay sa Kian de los Santos sa Caloocan ay pwede, patas daw. Ha? Tingnan mo itong tukmol na Roque na to. Iba-ibang sinasabi. Ayon kay Harry Roque, gumagawa ang sistema
ha, gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ano, tulad ng pinahayag niya sa konstekto ng hatol sa kaso ni Kian de los Santos bilang patunay na kanyang humawak ng mga korte na kayang humawak ng mga korte sa bansa ng mga kaso ng extrajudicial killing. Ano? Extrajudicial killings. Kaya't hindi na kailangan ng international intervention ng ICC sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Gayunpaman sa kanyang sariling mga legal na problema tulad ng human trafficking at iba pang akusasyon na may kaugnayan sa Pogo operation. Ha? Sinabi niya na hindi patas ang batas dahil nga sa umano'y political persecution laban sa kanya na nagresulta nagreresulta ng kanyang pagtakas sa bansa at pagiging paghingi ng political asylum sa Netherlands habang iniiwasan ang pagharap sa mga kaso sa Pilipinas. Double standard talaga, no? Ito ay nagpapakita ng malinaw na kontradiksyon sa kanyang pananaw sa hustisya dito sa Pilipinas. Iba, may kontradiksyon yung mga pananaw niya. Pagdating sa ibang tao, sa mga sinusuporta niya, kagaya si Rodrigo Roa Duterte, ay kayang i-handle daw ng Pilipinas ang mga ganyang kaso. Pero pagdating sa kanya, hindi kaya. Ano ba talaga, Roque? Oh, proof that RP courts are able to able and willing to try extra legal killings. Why is the ICC insisting on trying Tatay Digong's? Dapat in-example mo sarili mo, 'di ba? Kasi ikaw tumakas ka rin sa batas eh. Kaya ka nga nandiyan eh dahil ayaw mong hawakan ka dahil nga sinasabi mo ah ah, na nagre-result sinasabi mong pini-persecute ka, ha? Political persecution laban sa sayo. Ano ba talaga, Roque? Ano? Okay. Huwag niyo pong kalimutan paki-like, subscribe and share ang aking YouTube channel, Ramir Boulder. Sa mga gumagamit po ng Facebook, paki-follow po ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Salamat po.